Isa pang trending si OG Diaz at binansagan pa ng ilang netizens na fake news peddler. Pero hindi ako nasasaktan kasi mas nasasaktan ako kung kakilala ko o kaibigan ko yung nanlait, nambash sa akin kasi magkakilala kami. Pinatrending nila na OG Diaz fake news peddler. Hindi nyo kailangan mag-sorry kay OG Diaz. Huwag nyo na lang ipakalat na fake news peddler ako. Tinawag po nilang fake news peddler ang kasamahan namin na si OG Diaz. Binash niyo si OG Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine chismis. Kamakailan lamang ay naglabas ng public apology si OG Diaz matapos siyang akusahan bilang fake news peddler. Si OG ay kilalang talent manager at vlogger na isa na rin sa pinakasikat na showbiz vlogger sa YouTube. Mayroon siyang showbiz talk show sa platform na ito na pinamagatang Showbiz Update. Kasama ang kanyang regular co-host na si Mama Loy. Naging trending topic ang phrase na OG Diaz fake news peddler sa X, dating kilala bilang Twitter. Sa gitna ng mga batikos na natanggap niya, meron siyang chill na reaksyon sa mga aligasyong ito. Sinabi niya na meron lamang silang naibalitang hindi pa kumpirmado at sana hindi totoo. At tinawag na raw silang fake news peddler. Sa kanyang online show na Showbiz Update, ibinahagi ni OG na meron siyang source sa nagsabing sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes ay may lihim na relasyon. Ito ay nagdulot ng mga reaksyon, aligasyon na siya ay isang fake news peddler. Dahil sa mga aligasyong ito, maraming fans ng Katniel o Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya o tumawag kay OG Diaz na isang fake news peddler. Sinabi niya na sinabi lamang nila na hindi pa ito kumpirmado. Nakisimpatya naman si Christy Fermin, isang kilalang personalidad sa showbiz. At ang sabi niya ay, Tinawag po nilang fake news peddler ang kasamahan namin na si OG Diaz. Pero ngayon po, siguro naman ay matutuldo ka na ang isyong ito dahil meron na po kaming po pwedeng posisyon na sabihin sa inyo. Pinakain nyo ng pagkakasakit na salita yung tao. Tinawag nyo pa na ang pinakakain sa kanyang pamilya ay pagsisinungaling, pag-iimbento at paglalatag ng fake news. Tinawag niyong peddler na mga maling balita. Paano ito ngayon? Nag-trending. OG Diaz, fake news peddler. Ang tanong ko ngayon, paano niyong babawiin ito? Samantalang totoo naman ang kanyang sinabi at may patunay na talagang hiwalay na ang inyong mga idolo. Pwede bang mag-trending din yung pagsusuri ninyo kay OG? bago pa man pumutok ang balita tungkol sa issue ng breakup ng Katniel, ay pinagtanggol na ito ni Zian Gaza. Galing sa live niya sa kanyang Facebook page na Christian Albert Gaza. Ito ang pahayag niya. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit yung nalaman yung hiwalay ang Katniel sa totoo lang, si OG Diaz. Binash niyo si OG Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, ay iba batang millennials. Paano ka nasabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa OG Diaz about chismis sa mga artista. Yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan niyo as credible person na pinanganak ng 1993, si OG Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin niyo na sinungaling. Pag yan nag-splook ng chismis, 90% totoo na yon. Anong kaibahan namin, OG Diaz? Kasi ako yung naging pambansang Marites ngayon after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan ka sa nag-chismis, papaniwalaan namin to. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa chismis, maniniwala kami dyan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si OG Diaz. Nasabi naman ni OG Diaz ang epekto ng aligasyon na isa siyang fake news peddler. Pero bago natin sagutin kung makukulong ba siya, ay ipapakilala ko muna sa inyo si OG Diaz. Si OG Diaz ay isang kilalang personalidad sa industriya ng Pilipinas. Siya ay isang talent manager, vlogger at aktor. Kilala rin siya bilang komedyante, host
sa iba't ibang program sa TV. Bilang talent manager, kilala si OG Diaz sa pag-aalaga sa mga artistang sina Enrique Hill, Liza Soberano at marami pang iba. Siya ay naging bahagi ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Meron siyang YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update, kung saan ibinabahagi niya ang mga balita at mga kaganapan sa showbiz. Nagsimula siya sa showbiz noong dekada 90. Siya ay sumabak sa mundo ng showbiz at sa mga bars at live shows. Sa paglipas ng panahon, nakuha niya ang atensyon ng talent scout at napasama sa mga proyekto at TV at pelikula. Napasama siya sa isang popular na sitcom, ang Home Along the Rails, noong dekada 90 na pinagbidahan ni Dolphy. Matapos ito, naging regular siya sa iba't ibang programa tulad ng Palibasa Lalaki at abangan ang susunod na kabanata. Si OG Diaz ay mahilig magbalita sa YouTube tungkol sa showbiz dahil meron siyang interes at passion sa industriya ng showbiz. Bilang isang talent manager at komedyante, malaki ang kanyang kaalaman sa mga karanasan at pangyayari sa showbiz. Dahil tinawag na fake news peddler si OG Diaz, makukulong ba siya at magkakaroon ng kasong cyber libel? Ang pagkakakulong ng isang tao na pinaratangan bilang fake news peddler, cyber libel ay hindi pwedeng masigurong direkta. Ang pagkakakulong ay depende sa ebidensya, batas na kinakailangan para sa isang matibay na kaso. Kailangan mapatunayan na individual na ang tulad ni OG Diaz ay ang may kagagawan ng pagpapakalat ng peking balita, mapanirang pahayag na nagdudulot ng pinsala sa reputasyon ng iba. Merong naninira sa iyo at gusto mong malaman ang tungkol dito sa kasong cyber libel, ay lumapit ka sa abogado. Katunayan ay napatunayan naman ni OG Diaz ang espekulasyon dahil umamin naman ang Katniel na totoong hiwalay na sila. Kung maalala natin ay naratangan siyang fake news peddler dahil sa vlog niyang hiwalay na ang Katniel. Ano ang dapat nating matutunan dito? Kaya tandaan na being responsible in sharing information is crucial and preventing the spread of fake news. Pagiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagpapakalat ng pekeng balita, online man yan or kapitbahay mo. Dapat tayong maging maingat sa pag-verify ng information bago ito i-share sa iba. Ang hindi tamang pagpapakalat ng pekeng balita ay maaaring magdulot ng kalituhan at maaaring makaapekto sa reputasyon ng iba sa papagitan ng pagiging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Tayo ay makakatulong na mapanatili ang credibility at integrity ng mga impormasyong ipinapakalat sa ating lipunan. Don't forget to subscribe.